Hi guys. Ba't pag gumawa ka ng camera, parang nagsiselfie? Parang yung camera sa'yo, parang ganyan. Hi guys. Parang dito mo nalalive. Day, may problema ako. Pwede ko ba kayo damay? Tama-tama, may lakad ako. Tama-tama, bukas. Oh my God. Yung problema mo, tinanggihan ko eh. Ito yung problema ko. Bukas, alis ako. Magtotalk sa school. Kailangan mo tagagising. Ay, hindi yun. Pero kailangan ko din yun. Kailangan ko yun. Kailangan ko ng tulong kasi first time ko mag-talk as an influencer advocate. Ang lakas mo doon. Ang lakas mo doon, Xavier! Professor! Ano ba naman yun? Ito. Ang allotted time sa akin, 1 oras. 1 oras ang haba. Putang ina, ang gago. Wala akong kahit ano, wala akong preparation. Wag na! Wag mo na! Basta, ano na yan, pre? Kung paano ka mag-vlog, pre? Ganun. Freestyle. Impromptu yan, part. Speak from your heart. Ito, alam ko kayo dito. Matalino kayo. Bart, sinabi lang. Hindi naman sa lahat ng bagay kasali ka lagi. Gusto mo lagi ka na lang kasali. Ngayon, ang tropa nyo, nagpapanik na. Ito ang topic, sabihin ko sa inyo ha. Responsibility ng influencer. Hindi ko kino-consider yung sarili kong influencer. Kasi, wala naman ako influensya. Content creator tayo. Yan lang. Na-influensya mo kami, pre. Salamat. Magsabong. Ito, napaka-specific yung role. Ito yung role, guys. Examine the role and unspoken responsibility of influencers in being advocates for digital information literacy. Kaya ni Bukit. Ano ibig sabihin nun? Alam mo, tol, in digital literacy? Literacy. Ito, Yun guys. nga. Ulitin ko ha. Isa lang i-explain mo dyan. Tanda mo, yung isang vlogger, pag binuksan na yung camera, lahat ng experience mo sa buhay at natutunan mo, na-influence mo yung tao. Tangina mo, ang pangit. Pangit? Ito kasi parts. Digital information literacy. Anong Pero yung may unspoken bibigay mo rule lang? Kung ano yung mga natutunan mo Saan? sa... Very general. Ano ba tong unspoken responsibility? dapat magsalita ka. Kaya ka pinagtutok ka. Oo. Teka. Speaker ka. Ito. Speaker ka, tatayo ka lang. Oo, ganun lang, pre. Mali yun. Mali yun. Tama. Mali yun. Yung unang line dyan na unspoken rule. Ngayon, kaya ka naatasan pumunta doon para ikaw ang magsasalita kasi unspoken pa siya eh. Ngayon sabihin mo doon yung rule. Ito. Hindi dapat unspoken. Spokening. Spokening. Ito part. Medyo mahirap na parts ha. Sige. Examine the role. Ayan. Magdadala ka ng palaka. Examine mo. Ano mo ba naman? Hindi na ba yan? Tangina ano yun? Hindi ba yun? Anong tawag doon? Dissection. Ito, ang problema ko. Ito may PowerPoint presentation. PowerPoint. Kailangan ko ng PowerPoint presentation. Gumamit ka na lang ng mga lumang PowerPoint ng mga influencer. Ano? Puto, walang authenticity yun. Kailangan atin. Dala ko pangalan natin doon. Hindi, pangalan mo lang, pre. Wala naman kami dun eh. Ano ka ba? Wala naman kami dun eh. Yung kami. Akala ko ba hindi, isang ikaw- piga tayo? Hindi. Ano to? Kanya-kanya channel tayo, pre. Oo nga eh. Timpoyo mo. Tangina isang pigayo. Ay, wag mo na dali ng tipayaman doon. Dali mo da, carding. Oo, karding lang, pre. Kasi alam mo namang English yan eh. Oo. Ano Hindi, naman parts. namin Di ba yan. sinabi nila? Technology, modern technology. Oh. ChatGPT. Authentic sana. Authentic? Tayo lang mismo. Kumuha ka ng blackboard ngayon. Ay, ganun. Yeah. Tapos Manila Pay. Ayaw kong gawing authentic yan. Seryoso to ah. Seryoso. Seryoso kami. Ah, Palagi mo seryoso? naman. Alam mo sa pa yaman, hindi Para hindi mukhang talaga professional. nag-joke dito. Para mukhang... Marge, ako, ilang taon akong manager? Oh. Tangin na pakitaan mo ko. Tingnan yan, pre. Marge, 5 taon akong manager. Ako, Pards. Alam ko yan, ito Marge. Pa natin na to? Monday. Monday ang tawag ko dyan. Oo. Seryoso. Oo, yan. Ako Barge, 2 taon akong trainer. Oh. Ang tawag ko dyan, pasa mo sa iba. Ito, gusto nyo mag-talk ako sa inyo 1 oras ngayon, freestyle eh. Introduce mo ako, pre. All the way from Team Payaman, he has total of 1 million plus subscribers just in YouTube. He is the one and only all-around Dudut. All-around. Wow, hello! Napakagandang introduction naman. Grabe naman yung introduction na yun. Thank you. Oo naman. Thank you. Sobrang dami nyo. Kinakabahan ako ngayon. Teka, catch lang ako ng breath ko. Ay, guys. Gagawin ko bukas yan, ha? Guys, nga pala, nasabi na to kanina, pero let me read
reiterate, ako nga pala si Dudut. Bago pa lang ako sa mundo ng social media at ng content creation. Yes, and currently po, narinig ako dyan, showbiz? Showbiz, yes. Currently pumapasok ako ngayon. Tinatry kong i-penetrate kasi I've tried music, I've tried a lot of things before, but I failed. Ito na, down moments na to. So, with that being said, if you fail, it doesn't mean you need to stop. You just need to find some other outlet that you'll be happy and, you know, you'll excel. Kaya, ang masasabi ko sa inyo, kung papipiliin ko kayo, diploma o diskarte? Sagot! Diskarte! Ang topic ko ngayon ay unspoken rules. Intro pa lang yun. Di ba hook na kayo? Hook na. Yun ang tinatawag na hook. Hintayin nyo yung balahap. Hook balahap. Guys, for that, let me just share something to you. Nakagredy ako ng isang clip, ng saglit na clip. Panoorin muna natin, guys. Wow! Tapos, yung play mo. Tangin na yung play mo, 30 minutes! Okay, diba? Anong napansin nyo sa video? Ngayon, magtatanong ka. Anong napansin nyo ngayon sa video? Might yung ganyan lang. Any hands? Kung may nagtatanong, may napansin ngayon sa video. Anong mali sa video sa tingin mo? Nakaloop. Fake news! Tama! Fake news! Okay, dahil ako, si Dudut, isang responsible content creator and influencer, anong dapat kong gawin pag naka-receive or nakakita ako ng fake news na medyo kinakagat ng tao? Lalo na sa matatanda! Ang dami ng natatanda sa social media na mabilis maniwala. Tama, sir. Kaya nat-invento yung salitang, sana hiwalay ang Facebook ng matatanda. Tama? Tama. Dahil dyan, inimbento ko ang app na tinatawag Old Book. Lagyan mo dyan, old book. Pares lang to ng Facebook, pero ang minimum na edad para makapasok dito, 50. Thank you. Old book. Old book. Bigla mong babaliin ngayon. Ngayong patapos na ako, di ba naniwala kayo? Walang ganun. Ay, yung fake news sa una. Oh, Ay, nilagay, puta. sasabihin ko ngayon na naniwala na sila, ang responsibilidad ay nasa akin as much as nasa sa inyo rin. Sasagot sila ngayon, at sumayin nyo rin. Sa simbahan po yun, sir. Sa simbahan po yun. Ganon yun. Yes. Bilang influencer, meron akong responsibility, pero bilang consumer at tagapagpanood, I need to do my due diligence. Tapos dyan, pag mga tok-tok na ganyan, pag sibok yan, asawa. Doy, salamat. Ang dami nun. Ang dami nun. Parts ako kasi, Parts. Ganda yan, ah. Sige, introduce natin si Burong. And okay, before we introduce our next speaker, let us all say thank you to Dudut lang. Napakaganda ng talk niya. Pero moving on, we have our next speaker. He is one of the top content materials in Kong TV. He is also hitting almost 1 million subscribers in his own YouTube channel, Burong. We have Burong from Team Payaman! Ano ba? Lilipat ba? Aeroplano ba to? Guys, students, kasi ano to eh, English to. Guys, good afternoon. You can call me Aaron. This is not my usual self that you will see today because I was asked by your student council or the organizers to be formal. And every time I do a presentation, it's not my goal to make people... Yung PowerPoint, puta! Di ba? Yung PowerPoint! It's not my goal to make people laugh, but to make people informed. So, informative. Hindi mo nagigets ang atake ni Burong. Ang sinasabi niya, bilang ang influencer, hindi lang pagpapatawa ang responsibilidad niya, kundi pagbibigay din ng tama at wastong kaalaman. Parang mas maganda yung Is correct. Ako may tanong ako, Sir Bro. Wala pa nga, di pa ka nag-upis sa presentation, nagtanong ka na. I want to toilet break, sir. Is that okay? No, you sit there. So, proceed, sir. Wait lang yung presentation kasi. Palipat na mo. Lipat ka na. So today guys, I'm here to tell you a short story. Story? Nagbisa mo sa story? Yes! This is a story of a man who wanted to climb the tallest building. This man started his journey by stepping outside his house. When he stepped outside, he stepped on a tampax. He already
bled. The further he went, the closer he got to the building. When he entered the building, it was on fire. The building was burning? So the guy was John Mayer. No, the guy was a devil. He unleashed the devil inside him. He got to the second floor. The second floor was freezing. Now, he got cold. He went to the third floor. Ay, third floor. Full of thorns. You know what he did? What is this? He went to the fourth floor. What ano meron sa fourth floor? It's full of chocolates. Fourth floor is full of bomb. Bomb? Bomb. You know what he did? He went to the fifth floor. No. The building. Because of the bomb. Now let me go back to the moral of the story. Tapos na, puti na ron. So this is where the lesson will begin. What was the first thing that I said in the beginning of the story? He stepped on the thumbtacks. No. No, he had No. a dream. He had a dream. He had a goal. Is to climb the top of the building. But he didn't be able to climb the top of the building. The second lesson comes here. What was the first thing he encountered when he stepped outside his home? Thumbtacks. The thumbtacks. He That, fled. those are the people telling you. But did the thumbtack stop him? No! But what does the blood represent? The blood represents your sweat and tears. Yes. And fuel. That's the end of the presentation. Thank you. Thank you, Sir Gurong from Team Payaman. Thank you guys. Thank you guys. And next we have Wala na. Martin Magsino. Ayun na, ikaw na. Ikaw na. Oh, ikaw na. Ito yung sasabihin ko. Hello! Nandito na ako ngayon sa San Beda College kung saan sila yung makikinig. Kami lang din yung audience. Kami lang din magpo-Q&A. Ngayon, tatanungin ko kayo, ba't ako? Ano pa yung purpose na itong programa na to? Bakit? Ba't ako? Influencer pa. Putang ano ako influencer. Well, anyway, ano yung purpose na itong to? Ang event na to is more on pagiging responsible mag-handle ng information. Siyempre, pagiging ikaw, content creator, nag-aano kayo, parang nagko-communicate ka ng message. Yung profile mo, bagay dito sa event. Kasi, siyempre, ikaw na yung nasa field Kumbaga, ano yung mga ginagawa mo para mag-disseminate ng mga responsible information. Yun nga yung topic. Kaya pala, ikaw, ano bang course nyo? Communication arts business. Mali-mali. Kasi second year na, di ba? Parang ano nga tayo ang banggit sa akin, CMS. Sinabi mo, CMS. Taga, ito nga tanongin ko. Can you tell me more about your course? Communication. Sige. Kung paano ka makikipag-communication ng tama kasi may alam lang natin kung paano tayo may pag-usap. Alam niyo natin. Pero may mga way na para mas effective tayo. May mga parang Diba? Tama? So, dito na ako, inabit. Wow, inabit kasi nasa San Beda. Inabit! So, maya-maya lang, papasok na ako doon at sa akin na ang dance floor. Yun, so ito na. Kung susunod na mangyari, ito na yun. Tingnan nyo. Our first speaker graduated with a degree of Bachelor of Science in Physical Therapy, the physical therapist of Team Payaman that makes entertainment and educational contents and videos. Let's all give the floor now to Mr. Cardine Magsino. Kumain na ba lahat? Kumain muna kayo. Sige. Andito ako ngayon kasi hindi ko rin alam kung ba't nandito ako ngayon. Pero ito yung i-discuss ko sa inyo. So, ito yung title ng talk natin for today. Ang pangalan niya ay Influencers Unwritten Rules. Yung title ko talaga ito Examine the role and unspoken responsibility of influencers in being advocates for digital information and literacy. Ang haba! Number 1, dun sa 7 commandments is thou shall not bonak. Ang ibig sabihin lang naman yan guys is be informative and educational. Second commandment daw is thou shall not yabang. So ano ibig sabihin yan? Be a modeling behavior. Ibig sabihin guys, be a good role model. Yan, questionin mo kung ano yung nabasa mo. Be wise on whatever you consume. Ganun lang yan guys. Kasi anong
mangyayari pag nagko-consume tayo ng mga misinformations. Garbage in, garbage out. Ganun lang siya. So be transparent and authentic, guys, on how information is sourced and verified. At syempre, thou shall not toxic. Anong ibig sabihin nito? Prioritize the empowerment of your followers. Thou shall not be laos. Kasi as an influencer, you must have a good long-term impact. Kayo guys, balang araw, lahat naman tayo mawawala na dito sa mundo. Ano ba yung gusto mong maiwan dito? Ano ba yung legacy na gusto mong maalala ka? Na maging in general na tayo. Team Payaman, example lang ang long-term impact niya siguro para sa akin is very inspirational. A very inspirational group. So yun, naghihilan pataas. And that's a good long-term impact. Tama ba ako doon? Anong gusto nyong ibahagi? Anong gusto nyong legacy iwan? So, piliin yung maging mabuti kaysa mabarel. Yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa oras.